What's up mga ka-Novi Detailers? So ito ang ating Training 101. Let's go. Una, pag-usapan muna natin ang ethics at attitude natin as professional mobile detailers. Pinakauna natin sa ating appearance. Siyempre, dapat lagi tayong naka-uniforme. Maayos tayong tignan at naka-full gear tayo. So, basic ay ang ating Novi uniform at ang ating Novi pants. Kung mainit naman, pwede tayong gumamit ng Novi shorts natin. Pwede tayong magsuot ng cap, pwede rin tayong magsuot ng mga sleeves, at pwede rin tayong magsapatos kung kinakailangan. Ang mga bawal lang ay una, bawal ang nakahubad sa site, bawal ang may relo, bawal ang may belt, at anumang matitigas na bagay na nasa katawan natin. So once na masettle na natin yung ating appearance, we make sure na bago tayo umalis, maayos muna ang ating van. Kompleto ang gamit, at make sure na gumagana lahat ng tools ninyo. Ibig sabihin, yung the battery ay may charge. So sa paghahanap ng location natin, we make sure na nakuha lahat ng complete address sa ating marketing team. Pwede tayong gumamit ng Waze para mas madali nating mahanap. O pinakamaganda ay makapagtanong din tayo syempre dun sa may-ari. Bago tayo dumating sa ating project site, make sure na kayo ay nakakain na or nakaihi na tayo. Dahil itong mga susunod kong sasabihin ay mga bawal naman natin gawin sa site. Una, hanggat maaari, iwasan ho natin na tayo ay magtanong ng CR o makiki-CR tayo sa kanila. Dahil ito ay private property nila, bahay nila ito, iwasan po natin pumasok o manghiram ng gamit sa kanila. Pangalawa, hindi rin tayo required manghingi ng pagkain sa kanila dahil tayo dapat, before tayo makapunta sa site, ay nakabili na o nakapaghanda na ng ating sariling pagkain. Ina-advise ko ito dahil madalas sa mga subdivision natin, tatamaan talaga tayo ng tanghalian. Kaya bago pa tayo dumating, meron na tayong nabili or nahandang pagkain. At huli sa bawal ay manghingi ng tip. Hintayin natin na ang kliyente o ang ating mga customers ang mag-abot sa atin ng tip sa katapusan ng ating serbisyo. So magsimula na tayo sa proseso, simulan ng pagdating natin sa site. Okay. Beep, 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 beep! Ang sabi ni Beto. So first guys, pagdating natin sa site, greetings muna tayo bago tayo mag-set up. No, bumati muna tayo. Good morning po, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon. Kami po ang representative ng Novi, ang detailers po na mag-aalaga at magme-maintain po ng inyong sasakyan. Greetings ay napakahalaga. Hindi yung pagdating natin sa site, kabit-kabit kagad sa tubig, sa kuryente. Hindi po ganon. Bati po muna. Magpakilala mo muna tayo. Simple lang naman. Kami po ang Novi. Maaari na po ba kami magsimula? So, magpapaalam muna tayo bago tayo magkabit sa kuryente at sa tubig. No? Bago tayo mag-set up. So, kung wala yung may-ari, kasambahay o kung sinong nandoon, tatanong lang tayo, maaari ho ba makikonnect na ho kami ng tubig at kuryente at makapagsimula na po kami sa paglinis po ng sasakyan ninyo. Mahalaga makapagpaalam muna tayo at makabati muna tayo sa umpisa. So, magsimula na tayo maglinis at dito na papasok ang ating services. Siguraduhin naka-uniforme, maayos tayong tignan, at syempre, maayos din yung pagkaka-setup natin sa site. Huwag bara-bara o buhol-buhol. After mag-setup, dapat i-check nyo na yung sasakyan gamit ang ating checklist. So, ito naman ang ating pag-uusapan, yung ating checklist. Kailangan mapapirmahan nyo muna sa kliyente ang ating waiver na mapatagpuan dito sa may lower right, no? So, makikita nyo dito na sinasabi na bago tayo magsimula na ang kanilang sasakyan ay gumagana at maayos pa. Pangalawa, na natanggal na nila yung mga mahalagang bagay sa loob such as cellphone, hikaw, jewelries, pera, at kung ano-ano pa. Pangatlo, naiintindihan nila na tayo ay gagamit ng mechanical washing o polishers at iba pang mga tools. Pang-apat, na naiintindihan nila yung package lang na kinuha nila sa atin. Panglima, na hindi liable kayo na mga professional detailers sa mga existing na problema ng kanilang sasakyan. Pang-anim, na inaalaw nila tayo na magpicture sa before and after ng kanilang sasakyan. Ngayon, yung katabi niyang post services ay ito na to mamaya pagkatapos ng trabaho. So, unahin muna natin yung dito sa taas is yung order number na manggagaling sa ating marketing team. Pangalawa ay yung customer name. Kahit apelido na lang na ilagay natin dito. Pangatlo ay detailer, pangalan or branch team na naatasan na mag-work do sa ating kliyente. Pang-apat ay ang date o araw ng tayo ay gumagawa. Panglima ay kung anong oras tayo nagsimula. Pang-anim ay kung anong oras naman tayo natapos. Ito ay mahalaga para mapag-aralan natin kung gaano katagal ang isang branch. At huli ay amount received, kung magkano yung total nating natanggap na pera, both GCash at cash sa ating kliyente. After natin fill out yung mga information sheet dito, trabaho nating mailagay yung dalawang pinaka-importanting bagay na makita natin sa kanilang sasakyan bago tayo magsimula. Una ay ang ating rack chip. So ito ay visible sa ating sasakyan. Ito ay mahalagang makita natin agad bago tayo magsimula dahil alam na baka tayo ay masisi kapag hindi natin ito nailista kung saan located yung mga nakita nating rack chip. Pangalawa ay deep scratches. Mahalaga na makita na ang gasgas ay meron na bago pa tayo magsimula. Ito ay yung dalawang nakapula dito sa ating listahan. Ito lang ang kailangan nating makita
dito sa drawing natin dito. At the rest ng nakaitim, ang kailangan ko lang makita ay kung poor, moderate, or good. Ibig sabihin ng poor, sobrang daming damages. Moderate, tama lang, hindi ganun kadami, hindi rin konti. At good, kung talagang halos wala na. So mga professional detailers, ito ay magsisilbi natin na reseta sa ating kliyente bago tayo magsimula kung ano yung mga bagay na nakita natin sa kanilang sasakyan. Galing dito, ito na rin ang magiging hudyat natin kung anong recommendation natin sa kanilang sasakyan. Ito na yung gamot dun sa kanilang sasakyan. Ito ay may kaakibat na explanation, mamaya pag-uusapan natin at may amount na rin kung magkano natin sila sisingilin. Alright, umpisahan natin sa swirls. Pinakauna, ito ang itsura ng swirls. So ito ay madalas na nakikita natin gamit ang flashlight or flashlight ng cellphone natin. So pag marami, ilalagay na poor, pag tama lang, moderate, at good naman kung maganda pa. Ang swirls ay nakukuha sa pagpahid ng mga basahan na merong dust doon sa basahan mismo. So kahit may sabon yan or tubig, kapag tinutuyo ang sasakyan, dahan-dahan yung buhangin na yon, yung dust na yon, kapag nailalapat natin sa body panels, nagkakaroon yun ng swirls. So yun yung maliliit na scratches, no? So ganito ang pag-check ng mga checklist natin. Hindi maliit na check sa gitna, kundi dapat dulo to dulo. So ganito dapat ang itsura ng inyong pag-checklist. Yung buong box ay malalagyan ng diagonal line para mas madaling makita at mas maayos itong tignan. So ang recommendation natin sa swirls ay makita natin sa likod. So makita nyo dito ay swirl. So meron tayong dalawang recommendation. Isang mild o sakto lang. Meron din tayong aggressive or full body. So sa mild ay 3,000 pesos lang. Ito ay gagamit tayo ng blue compound na rupes at blue pads na rupes. Then sa aggressive naman, same thing din, pero ito ay buong katawan na. So ito ay aabot ng up to 2 layers na pagpapolish natin palibot. Next ay ang ating water spots. So ito yung mga puti sa palibot ng sasakyan na natuyo galing sa tubig na minerals at dun sa mga sabon na ginagamit natin. So every time na may check kayo dito, pag nag-pour dito, ibig sabihin i-recommend nyo naman na ma-checkan din ito. Ganito naman ang itsura ng pag-shade natin sa ating mga recommendation. Hindi na siya diagonal line, kundi kukulayin nyo yung buong box. Para kapag sinilip ng kliyente, itong reseta ninyo, itong recommendation ninyo, madali kagad natin makikita kung ano yung dapat nilang bilhin upsell sa atin. So, ang pagtanggal lang sa watermarks ay pareho din sa swirls. Gagamit din tayo ng blue pads and blue rupes compound and rupes polisher din para matanggal natin yung ating mga watermarks. So may mild and aggressive recommendation din ito. So isang panel versus sa buong katawan lang din ito. May isa pa tayong pangtanggal, ayun ay ating acid rain remover or Riley remover natin. Pag may mga watermarks na hindi abot ng polisher or hindi matanggal talaga, so gagamit tayo sa brush, i-sprayan natin yung brush at lalagyan natin ng acid remover at isprayan kagad natin ito ng APC para ma-neutralize natin yung ating body panels. Maaari rin natin gamitin sa salamin itong blue coarse compound and blue pads natin. Pero ina-advise ko na ang gamitin nyo sa salamin ay ating Seri CarPro Seri Glass. Dahil madalas iba talaga ang tindi ng watermark sa salamin. So gamit ang ating Seri Glass, mabilis natin ito matatanggal, spray ng konting tubig, lagay ng compound na Seri Glass sa polisher, blue polisher, i-polish natin at dahan-dahang matatanggal ang mga watermark sa salamin. Kasama sa aggressive recommendation ay ang paggamit ng ating MDR or Mineral Deposit Remover. Ito ay ginagamit lamang sa mga matitinding watermarks na nakikita sa mga hindi na maabot ng polisher such as yung emblem ng ating sasakyan, yung pangalan na Toyota sa likuran, yung sa mga gilid ng mga handles, at after gamitin ng MDR, susundan agad natin ito ng APC, again to neutralize yung ating body panels at maiwasang ma-damage yung ating mga emblems at makapag-iwan pa ito ng mas matinding watermarks. So ang presyo ay nandito na. So 3,000 sa isang panel, 5,000 sa buong panels, at 5,000 ulit sa buong panel naman ng salamin. So pag completely nagpatanggal sila ng watermark sa body panels at saka sa salamin, so 5,000 plus 5,000, that is 10,000 pesos additional. Talagang maghapon na nating tatanggalin yung kanilang mga watermarks gamit ang ating Seri Glass and blue pad, blue coarse rupes compound. So yung mga susunod sa listahan such as oxidation, rock paint, deep scratches, dents, wheel damages, and tire damages, ito ay hindi na natin kayang masolusyonan. Kaya ang nalagay dito ay full panel repaint sa mga repair shops or contact repaint shops na. So ito ay mahalagang mapaayos na nila, mapamasilihan na nila ito dahil hindi na natin ito kayang remedyohan or linisin dahil sa matinding damages na ito. Next sa listahan natin ay ang ating bird dropping etching
or ito yung ipot ng mga ibon. Mga detailers, ang pinakamatinding acid or stain sa sasakyan ay ipot ng ibon. Dahil meron itong chemical na hindi talaga maganda para sa ating sasakyan. So ang etching, ang ibig sabihin nun, ay hindi na lang sa surface nagkaroon ng damage, kundi pumasok na mismo doon sa pintura. Kaya minsan, ang bird dropping ay mahirap na talagang tanggalin. Pero ito ay ating nababawasan galing sa ating recommendation sa likod ulit, na tayo ay gagamit ng same thing sa watermarks and sa swirls, which is blue pads and blue coarse compound. Pabalik-balik lang natin itong gagawin para mabawasan natin ang bird etching. May possibility matanggal natin, pero may mga pagkakataong talagang hindi na siya matatanggal. Next sa ating listahan ay ating surface contaminants na medyo pareho lang din ito sa mga swirls and water spots. Next ay ang ating paint transfer, or ito yung pag sila ay gumasgas sa isang sasakyan din, na yung pintura ng kabilang sasakyan ay lumipat sa kanila. Same din ito kapag mga barrier na kulay dilaw ay tumama sa kanilang body panels, yon ay tatanggalin din natin. At matatanggal natin yun sa ating recommendation dito sa likod na paint transfer, 5,000 pesos ng using G-Technique W7 Tar and Glue Remover. Ito rin yung same na ginagamit natin pangtanggal ng asfalto. So ang gagawin natin, spray natin sa basahan at dahan-dahan natin ilalagay ito doon sa pinaka paint transfer na yan. Kapag ito ay hindi pa rin matanggal, so ilagay lang, APC, pudas agad, ulitin natin at paulit-ulit lang hanggang matanggal natin yung paint transfer na ito. Madalas sa paint transfer ay may kasamang scratches na rin ito. O kaya talaga nabebengkong or nadadamage na talaga yung body panels. Again, ang trabaho lang natin sa recommendation na ito ay matanggal yung kulay na na-transfer doon sa kanilang body panels. Yung scratches ay ibang trabaho ulit. At yung pagkabengkong, ipapagawa nila yun sa kanilang repair shops. Next ay ang clear coat failure. So ito ay pag yung ceramic coating na luma nila ay talagang nawawala na, nababawasan. Nangyayari talaga ito. So ang recommendation natin dito ay magpa-ceramic coating na ulit sila. At ito ay magagawa lang natin sa Novi shops natin. Next ay ang cloudy headlights. So itong itsura niyan, so kapag medyo nagbabrown na, pwede nating sampulan sa isang side yung kanilang ilaw. Recommend ko na gumamit tayo ng Uno na may blue pads at Rupes compound na kulay blue at dahan-dahan natin itong ilalagay. Yung iba gumagamit ng tape sa gitna at para mas madaling ma-distinguish yung difference ng nalinis nyo at hindi. Ngayon, pwedeng sampulan din yung may-ari muna, no? Bago natin makita, kasi yung iba ay hindi talaga natatanggal dahil ang cloudy ay nanggaling na sa loob, hindi na siya sa labas. So ang ating nalilinis lamang ay yung mga nasa labas. So, pag nakita nilang natanggal natin, pwede na ito sa rebisyo sa halagang 4,000 pesos para sa both na kanilang headlights. Dito sa cloudy headlights ay maaari din kayo gumamit ng tres na polisher na may blue pads at blue compound. Next sa ating listahan ay ang glass scratch or chipping. So, ito ay madalas nakukuha sa mga batong tumatalsik sa mga sasakyan at lalong-lalo na yung mga wiper. Nag-iiwan yun ng scratches sa kanilang sasakyan. So ito ay matatanggal natin sa ating recommendation dito sa likod na glass scratches or chipping. So tayo ay gumagamit ng Seri Glass Car Pro. Sprayan natin ng konting tubig at yon ay ibababad lang natin. So may pagkakataon na nababawasan lang natin dito at may pagkakataon din natatanggal talaga natin yung kanilang scratches. Kaya mahalaga na mapicturean nyo yung mga tatanggalin natin, yung before and after na ito. So susunod sa atin ay yung steam cleaning. So may mga nagre-request kasi na gusto nilang ipa-steam yung kanilang kisame, yung kanilang mga seats at carpet. So, maaari natin itong gawin sa halagang 2,500 pesos. Ang steamer natin, lalagyan lang natin yung tubig at isasaksak lang sa kuryente at pwede na tayo magsimula. Make sure lang na hindi ito yung mabababad sa salamin, sa aircon vents, sa manibela or sa dashboard. Ito ay nakafocus lang sa mga fabric finishes dahil makakadamage tayo kapag hindi ito fabric. Next ay dents. Ang dents ay hindi na natin nagagamot. Ganun din ang ating wheel damages, tire damages, at loose trim. Dahil ito ay mga damages na kailangan na talaga ng repair. Next sa ating listahan ay ating tree sap or ito yung dagta ng mga puno. Ito ay may recommendation tayo dito na tayo gagamit ng G-Technique W8 or bug remover para matanggal ito. Again, i-spray lang sa basahan at dahan-dahan natin itong pupunasan. Next sa listahan ay ang road tar o asfalto. Ito ay madalas na nakikita sa lowest part ng ating sasakyan, sa bumper, sa harapan, sa likuran, sa tabi ng ating gulong. Ito ay nakukuha natin sa init ng kalsada. Every time na umiikot ang ating gulong, pardaan-daan ng sasakyan, init ng makina, init ng araw, may mga asphaltong bits na natatanggal at kumakabit sa ating sasakyan. So as per recommendation natin, tayo ay gagamit ng road tar or W7 na tar remover. At ito ay spray lang natin sa basahan at ipapahid natin doon sa mga specific tars na makikita natin. Again, we make sure na ito ay ma-sprayan ulit ng APC para ma-neutralize natin at hindi mag-watermarks
dahil medyo amoy gas ang ating W7. Dito maaaring mag-sample kayo. Magpakita kayo sa kliyente ng isang side na may mga asfalto. Pakita nyo muna, natanggal nyo muna ito. Parte ng ating marketing ay ipakita muna yung mga nasa listahan ito kung matatanggal natin at pakita natin kaya natin ito tanggalin para sa mga recommendation natin sa susunod na balik or mismo on the spot, pwede rin na ipa-add na nila sa ating serbisyo. Next sa listahan ay ang ating rust and iron dust. So ito yung mga bakal na hindi natin nakikita na kapag every time na magbe-brake yung ating brake pads, nagre-release ito ng dust ng mga bakal. Ganon din yung mga makakatabi natin sa kalsada at sa traffic. Nagre-release din yan. So ito ay mare-recommend lang natin at makikita natin kapag gumamit tayo ng G-Technique W6 or iron dust remover. Pag in-spray natin to, again, pwede ulit tayo mag-sample sa isang gulong or sa isang body panels ng isa or dalawa hanggang 3 spray at makita nilang namumula or nagbi-bleed yun. So makikita nila na oo nga, meron nga tayong iron dust dyan sa ating sige, ipatanggal na natin. Gagamit tayo ng W6 at mag-a-add sila ng 1,500 para sa panel ng exterior. So spray lang, then APC. Tapos may 3,500 tayo kasama naman yung gulong using G-Technique na W6 na iron dust removal. So ito na yung last natin sa exterior list natin. Next naman is interior, pero bago yon i-discuss pa natin iba dito na claying. So sa claying, simple lang. Kailangan nyo lang ipakapa talaga sa may-ari na magaspang na talaga yung kanilang body panel. So ang ginagawa ng iba dito, yung sa hood, kapag magaspang na, so gagamit sila ng APC muna. Sila ay gagamit ng gloves para mas madaling maramdaman yung texture. Tapos igagapang nila yan habang basa pa ng APC, mararamdaman nyo na yung kanilang. So ang ginagawa natin, magtitape tayo sa gitna, magsasample clay tayo sa isang side, tapos APC, buga-buga APC hanggang kuminis siya ng sobra. At kapag kuminis na siya ng sobra, pwede natin ito ipasample sa may-ari, ipakapa natin sa may-ari. Ma'am sir, ito po yung na-clay namin, so sobrang kinis. At ito po yung before nyo, yan po siya. So pag nagustuhan nila na ipa-clay na yung buong katawan, so mag-a-add lang sila ng 5,000 pesos additional service para i-APC and clay natin yung buong body panels at matanggal natin yung mga unnecessary bumps or mga texture na hindi maganda sa kanilang sasakyan. Ngayon sa interior naman tayo, papasok tayo sa seat cleanliness. So pag nakita nyo malinis, bago pa, pwedeng good. Kapag nakita nyo may mga coating stains, gawin nating poor. Glass cleanliness, ito naman yung salamin sa loob. Pag may mga mancha ng kamay, nahawakan ng mga oily, so kailangan natin itong gawing poor. Pag okay naman, gawin natin good. So sa engine, ito ay bubuksan muna ang engine, check natin kung madubi ba ang engine or hindi. Dashboard ay yung sa pinakaharapan ng ating sasakyan. Door panels naman ay yung sa loob na part ng ating pintuan. Center console naman ay yung sa gitna ng ating pinakasasakyan. Steering wheel, dun naman sa ating pinakamanibela. Ceiling or kisame naman sa taas. Cargo ay yung lalagyan ng mga gamit sa may likuran. Interior odor, na pagbukas nyo ng pinto, ano bang naamoy nyo? So ako madalas nire-recommend ko moderate or poor dito para syempre kumuha sila ng recommendation natin na anti-bug spray. Pet hair naman, ito yung makita nyo na maraming balahibo ng mga animals, pusa, aso doon sa kanilang interior. Madalas ito nakikita sa seats and sa carpet natin. So dito sa interior, papakita nyo lang kung poor, moderate, or good. Ngayon, kapag may nakita tayong uri ng mga stains natin, such as protein stains ay galing sa tao o hayop, such as pawis, gatas, or dugo na nakukuha natin sa mga grocery at sa mga drinks na iniinom natin. So sa recommendation natin dito sa likuran, ang protein stains ay gagamit tayo ng enzymes. So, madalas gumagamit muna tayo ng APC, spray muna tayo, then liquid extraction, tapos tsaka tayo gagamit ng enzyme sa carpet, seats, or sa cargo, i-enzyme. Dahil mas mahal yung spray ng enzyme, para mas malis natin yung paggamit ng enzyme, uunahan muna natin ng APC para ma-extract muna natin yung initial, tapos pag di talaga matanggal, tsaka lang tayo gagamit ng mga enzymes to make sure na lahat ng protein stains na yun ay matanggal. So, ito yung pinakamabahong stains sa listahan natin. Next ay ang ating tannin stains. Ito naman yung mga galing sa mga drinks such as kape, juice, at mga soft drinks na naiiwan sa sakyan. Ito naman ang pinakakitang-kita sa visual para sa ating mga seats, cargo, at saka sa mga carpets natin. So, para matanggal siya, basic lang naman, gagamit lang tayo as per recommendation natin ng G-Technique Tri-Clean, spray lang, then liquid extraction, then at yun, paulit-ulit lang natin siyang ginagawa. So 2,000 pesos sa carpet,
Sa seats ay 3,000, then sa cargo is additional 3,000. So, depende sa location. So, hindi naman laging may tannin stains lahat. Hindi naman lahat ay may protein stains. Kaya, may mga location lang tayo na sisingilin para sa kanila. Next natin sa stains ay ating grease stains. Ang grease stains ay nakukuha natin sa mga sapatos na napaapa kunwari sa mga galing sa kusina or mga steps natin na galing sa may natapakan tayong oil sa daan, tapos papasok tayo. Kaya madalas ang grease stains ay makita madalas natin sa carpet lang talaga. So, ang recommendation natin dito ay almost same lang din sa ating pinaka-tannin stains. Gagamit tayo ng G-Technique Tri-Clean. Then, gagamit pa rin tayo ng ating pinaka-liquid extraction. So, pag-usapan natin yung mga natitira sa ating recommendation list. Next is yung interior odor. So, ito ay yung paggamit natin ng anti-back spray. Next ay yung ating Tough Shine. So, ito yung branded natin na panglinis ng tires ng ating sasakyan. So, maliban sa ililinisin na natin siya ng thoroughly, sila pa ay magkakaroon ng napaka-quality tire block. So, yan ay 1,500 pesos. So, lahat na ito ng gulong. Next ay yung ating leather treatment. Kapag hindi fabric ang sasakyan, hindi natin pwedeng i-extract ng liquid yun. At gamitan natin ng mga enzymes. So, ang gagamitin lang natin doon ay ang ating G-Technique na Tri-Clean, pampunas muna. Then, tsaka natin siya gagamitan ng G-Technique na leather foam. So, ito yung foam. Lalagay lang natin sa pinaka-sponge or yung sa parang plancha natin. Then, ilalagay natin siya ng maayos doon. After natin malinis ng Tri-Clean at ng leather foam, yung ating leather, susundan natin ito ng G-Technique leather guard naman as dressing or pang-finish natin sa leather para maganda, protected din yung leather nila. So, ito ay 3,000 pesos para sa lahat ito ng seats. So, last sa ating listahan ng ating recommendation ay ang ating air compressor cleaning. So, ito yung gagamit tayo ng compressor para i-blow out yung sa baba, sa mga hindi naabot ng mga brush, hindi naabot ng vacuum. So, i-blow natin na sobrang tinding pressure yung ng hangin, yung mga dumi para matanggal talaga natin. Same thing din, pwede rin siya sa mga door panels, pwede rin siya sa seats, sa mga hindi na maabot, and best talaga siya para sa kisame. So, sa prosesong ito, mag-add sila ng 3,000 pesos para sa ating air compressor cleaning. So, mga kanobi, so madaling salita, ito yung reseta natin, yung nasa first page. So, kung ano man makita natin, siya din magiging recommendation naman natin. So, ito ay iiwan natin sa may-ari para makita nila araw-araw yung inyong mga recommendations, yung report na nakita nyo sa sasakyan, at para makonbinsi natin sila na kumuha pa ng ibang services maliban sa package 3 and package 5 natin. So, dito sa listahan, meron kayong tatlong dapat laging i-shade. Una is yung waxing. Whether bago, luma, PPF, or ceramic yan, kailangan natin silang i-checkan ng waxing. Tayo ay gagamit ng Rupes na Uno Advance para ipolish ito sa paligid, or pwede rin siyang gamit lang yung pads at by kamay lang natin siya ipapahid. Then, ibababad natin ito for 20 minutes. Then, after maghintay ng 20 minutes, bababad yung waxes. Safe ito sa PPF, ceramic coated, at saka sa OEMs na mga sasakyan. So, after 20 minutes, pupunasan ng tuyong basahan, then yun na yung kanyang pinaka-final finish. So, yun ay aabot ng 5,000 pesos para sa quality waxing natin. Pangalawa ay yung interior odor. Dapat laging i-check. Kahit mabango pa yung sasakyan, i-check nyo na to as a recommendation para makabenta tayo ng ating mga anti-bacs. So, pangatlo sa ating listahan ay ang ating monthly subscription. So, ini-encourage natin sila na magkaroon na ng monthly subscription sa atin para every month na tayong bumabalik sa kanila. So, ang package ay, ito ay package 3 na may libreng antibac every time na babalik tayo. So, sa once a month ay 5,500, sa twice a month ay 10,000, 3 times a month ay 12,000, then 4 times a month ay 15,000 pesos. So, ini-encourage natin sila dahil may mga advantages din ng monthly subscription na hindi na sila mag-i-schedule. Tayo na yung magme-maintain ng kanilang sasakyan, professionally, maayos yung kanilang mga concerns sa sasakyan. And every time na may lakad sila, sigurado silang maayos ang both exterior and interior ng kanilang sasakyan. And maganda na rin sa atin dahil pag tayo ay pabalik-balik buwan doon, alam na natin yung location, hindi na tayo maghahanap, at makikilala na rin na tayo ng kliyente. So, mas madaling puntahan at makausap yung kliyente natin. So, after ng lahat ng ito, make sure na yung post services ay mapapapirmahan naman pagkatapos or bago tayo umalis ng ating project site. So, nakalagay dito na ang kliyente ay na-check na yung sasakyan na umaandar, na-check na yung sasakyan sa servisyo na gawa natin kung okay ba siya or hindi. Pangalawa, sinasabi nila na sila ay satisfied sa ating gawa. Pangatlo ay wala tayong bagong damages na nadagdag doon. No, na yung ating mga nakitang damages ay existing na at hindi tayo nag-ambag para madagdagan yon. Kaya iniiwasan natin talaga na may bakal sa katawan, no,
bago tayo naglinis, make sure na naka-gloves tayo, naka-uniforme, at maayos na maayos tayo para maiwasan natin yung mga future damages doon sa sasakyan pagkatapos ng trabaho natin. Next ay kung may nakita kayong problema, i-discuss nyo to sa may-ari or kung sino mang responsible doon sa inyong sasakyan ng ating kliyente. So, pag may nakita kayong damages, may nakita kayong sira, or pwede nyo pa rin ito sabihin sa may-ari para magawan ulit nila ng paraan para maayos ito. Last ay ang ating warranty ay 24 hours lang or isang araw lamang. So, makalagpas dito, mapacheck natin, hindi na nila tayo pwedeng pabalikin dahil na-check na nila talaga ng maayos sa sakyan at naka-isang araw na tayo sa serbisyo. So, papapirmahan nyo lang ito bago tayo umalis. So, may pirma ang waiver, may pirma ang post-service. So, ito ay iiwan nyo sa kanila, pipicturean nyo lang parehong may pirma ito at checklist nila plus yung recommendation nyo. Make sure na shaded siya ng maayos para madaling makita. At dito, ito yung araw-araw nilang makikita at pag-aaralan at titignan para mag-acquire pa sila ng other services ni Novi. Pag-aaralan ang tamang paglapat ng mga polishers natin, kung saan gagamit ng 1, 3 at 5, at kung anong gagamitin nating polisher sa mga salamin. Next naman ay ang parts ng ating mga sasakyan sa exterior at sa interior. Mahalaga na alam natin yung English term. Mga parts na ito upang mas maging professional tayong pakinggan sa site at mas madali tayong nagkakaintindihan pagturo ng parts ng ating sasakyan. Next naman ay ang tamang combination ng polisher, pads at compounds natin para sa ating mga lilinisin. Ganon din, nakikita rin dito yung aggressiveness ng pads natin galing sa pinaka-mababa hanggang sa pinaka-aggressive. So sa linya na violet na ito, makikita nyo na sa baba nito ay pang-papakintab lamang. Ito ay ginagamit natin kapag may PPF or ceramic coating lamang. Ngayon sa taas ng linyang ito, blue pads hanggang sanding, ito ay pag meron na tayong tatanggalin such as watermarks, bird dropping, swirls, ay ito yung mga pads na gagamitin natin. So pampakintab at pangtanggal. Next naman ay preparation natin sa mga Novi bags na panlinis ng engine, panglinis ng tires, panglinis ng interior, at yung panglinis ng dashboard. Ito ay importante na hindi nyo mapagpalit-palit at mapagsama-sama dahil ang brush ng panggulong ay hindi nyo pwedeng gamitin sa brush ng pang-dashboard o sa interior. Kaya ang paglilinis after work ay mahalaga din. Ganun din sa mga basahan. Huwag nyong paghahaluin ang ginagamit sa labas at sa loob. Dahil yung mga ipinunas nyo sa gulong ng mga basahan, kapag nilabahan yun kasama ng ginagamit nyo sa body panels natin, maaaring sumama yung dumi doon sa ginagamit nyo sa interior at sa mga body panels na pwede pang magresulta sa mga susunod yung project, kayo pa ang makadamage ng sasakyan nila. So yun na mga ka-Novi, doon na magtatapos ang ating Training 101 para sa ating mga checklist, recommendation, at syempre kung paano natin ikakausapin yung may-ari na kumuha pa ng other services natin. We will make sure na tayo ay dadating ng professional doon at aalis tayo ng professional pa rin. Tayo ay magre-reseta ng mga dapat natin gawin para sa ikagaganda at kabubuti ng kanilang sasakyan. Ang hangarin nating lahat ay tayo ang maging maintenance team ng lahat ng sasakyan ng mga big-time clients natin dito sa Pilipinas. We make sure na physically healthy tayo at mentally healthy para sa trabaho natin ay talaga mabigay natin yung best service. So paalam mga ka-Novi and see you sa next trainings natin. Paalam! Beep, 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 beep!